Ayos lang, babe. May pupuntahan kami meeting ng boss ko. Ikaw, kumusta ka na? Kailan ka ba uuwi, babe? Tanong niya sa kabilang linya habang may mga tengang nakikinig sa kanya at naiirita. Patagal-tagal pa, babe. Sige, babe. Maglalaba muna ako ng mga marurumi kong damit. Paalam sa kanya ni Roy. Sige, babe. I love you. Nakangiti niyang sabi kay Roy. Naghintay pa si Charisse na mag-I love you too. Ito pabalik ngunit binabaan na siya nito ng cellphone. Hindi na lang siya nagpahalata na nadismaya siya. Pagkus ay umiti siya at tumingin kay Drake. Sir, may girlfriend na kayo? Don't ask me about my personal life. Supladong sabi sa kanya ni Drake. Bipolar. Bulong na lamang ni Charisse sa sarili at itinuon ng tingin sa labas. Malamang walang papatol sa'yo, sir, dahil para kang robot na dragon. Wala sa sarili niyang sabi kay Drake. Sinamaan naman siya ni Drake ng tingin. How did I become a robot? Tanong ni Drake sa kanya. Dahil para kayong walang pakiramdam, sir. Para kayong robot na dragon. Kasi parang takot sa inyo mga empleyado niyo. Paano kasi kung makasigaw ka parang galit na dragon? Walang preno pang sabi ni Charisse kay Drake. Prangka siya magsalita at kapag may gusto siyang sabihin ay sasabihin niya talaga iyon. Ilang taon na kayo ng boyfriend mo? Tanong sa kanya ni Drake. 5 years, sir. Kapag umuwi yun, tsak na magpapropose na yun sa akin ng kasal. Pagmamalaki niyang sabi kay Drake. Napakunot na lamang ang noo ni Drake sa kanya. Mabuti na pagtsatsagaan ka ng boyfriend mo sa kadaldalan mo. Panguuyam na sabi sa kanya ni Drake. Mahal ako ng boyfriend ko, sir. At mahal na mahal ko din siya. Kaya kapag ako ang ikinasal, iimbitahan kita para naman magkaroon ka ng inspirasyon. Baka kasing walang papatol sa ugali mo. Seryosong sabi ni Charisse sa kanyang amo. Napapailing na lamang si Drake sa kadaldalan ng kanyang bagong secretary at hindi niya lang ito pinansin dahil baka maitulak niya pa ito palabas ng kanyang kotse. Nakarating sina Drake at Charisse sa kumpanya ng Toyoshi Core. Pagpasok pa lamang nila ay nagtinginan na ang mga nakakasalubong nila kay Charisse, lalo na ang mga kalalakihan. Manahimik ka sa conference room mamaya at huwag kang sumabat sa usapan. Naintindihan mo? Bilin ni Drake sa dalaga. Umakyat sila sa second floor dahil nandoon ang conference room. Paano ko ba itatanong sa akin, sir? Hindi ako sasagot? Seryosong tanong ni Charisse kay Drake. Kung maaari lang itiko mo yung bibig mo, itiko mo. Pinanlakihan ni Drake ng kanyang mga mata ang dalaga. Okay, sabi mo eh. Sang-ayon ng dalaga at tumahimik na. Pumasok sila sa conference room at marami-rami na ang mga kumpanya na kalaban nila sa bidding. Naupo sila sa number 8 na upuan. Wala pa si Mr. Zakuraki at halos lahat ng mga kalalakihan ay nakatingin kay Charisse. Hi Mr. Mendez, ang ganda ng sekretary mo ah. Baka pwede mahiram. Panguuyam na bulong ng isang lalaki kay Drake. Nagtitimpi si Drake dahil ayaw niyang mapaaway ng wala sa oras. Si Mr. Aaron Gamboa lang naman ang mortal niyang kalaban simula noong college siya. Naging kaklase niya ito at karibal sa mga babae na may gusto sa kanya. Gumalaw ang gilid ng labi ni Drake at bumulong kay Mr. Gamboa. Huwag kang bastos. Kung ako sa'yo, ihanda mo ang sarili mo dahil napakarami ng kakompetensya mo. Ngumisi naman si Aaron sa kanya nang nakakaasar. I'm sure ako ang mananalo dito. Paano ba naman ang mahal ng presyo mo? Kaya pati sa Korea, ako ang nanalo sa bidding. Pangiinsultong sabi ni Aaron kay Drake. Si Aaron ang nanalo ng bidding sa Korea dahil mababala ang presyo nito at maganda rin naman ang mga produkto nitong mga piyesa. Huwag kang pakakampante, Mr. Gamboa, dahil baka bigla kang bumagsak. Alalahanin mo, hindi lahat ng oras ay sasang-ayon sa iyong panahon. Nakangising bulong ni Drake kay Aaron. Nanigas ang panga ni Aaron sa sinabi ni Drake at pinipigilan nito ang sarili na hindi makagawa ng skandalo. Habang si Charisse naman ay kunutang noo na nakatingin sa dalawa. Sino kayang bakla sa kanila? Kulang na lang magpalitan sila ng mukha. Hala, baka bakla si Sir Drake. Sabi pa naman nila, kapag pogi daw bakla. Kaya siguro lagi niya akong pinag-iinitan dahil may matres ako kaysa kanya. Malisyosang saad ni Charisse sa kanyang sarili.
Nahuli naman ni Drake na seryosong nakatingin sa kanila ni Aaron, si Charisse, kaya pinandilatan niya ito ng mata. Ngunit nakipagdilatan din ang dalaga ng mata sa kanya. Sinipa niya ito ng marahan sa paa sa ilalim ng mesa para umayos ito. Ngunit hindi yata na-gets ng dalagang ibig niyang sabihin at inapakan ng dalaga ang kanyang paa. Muntik na siyang mapasigaw sa sakit pero pinigil niya iyon dahil nasa tabi niya si Aaron. Good luck, Mr. Mendez. Kung ako sa'yo, umuwi na kayo ng sekretary mo. Mapang-asar na sabi ni Aaron sa kanya. Dadapik siya nito sa balikat at dumiretsyong nagtungo sa table number 9. Mainit talaga ang dugo ni Aaron kay Drake dahil ito ang sinagot ni Angel, ang girlfriend ni Drake. Sabay nilang niligawan si Angel ngunit si Drake ang sinagot dito. Hindi na, ni Drake pinansin ang sinabi ni Aaron bago sa itinuon ang atensyon niya kay Charisse. Gusto mo yatang umuwi na maaga? Bulong niyang sabi kay Charisse. Tanghali na po sir, kung gusto niyo po akong pauwi na maaga, edi sana hindi mo na ako sinama dito. Nakangusong sagot ng dalaga sa kanya. Nagtitimpi na lang si Drake sa kabagalan ng utak ng bago niyang secretary. Ay, gusto yata akong ma-high blood ng babaeng ito. Sarap itapon sa labas. Pasalamat lang siya't nandito kami sa conference room. Ngit-ngit na lang ni Drake sa kanyang sarili. Gumalaw na lang ang panga ni Drake sa sobrang inis sa dalaga. Tinaasan pa siya nito ng kilay at umayos lang ito nang dumating si Mr. Zakuraki at ang secretary nito. Good morning everyone. Nakangiting bati ni Mr. Sakuraki sa lahat at naupo ito sa VIP table na malapit kina Drake at Charisse. Simula na tayo, sabi ni Mr. Sakuraki. Nagsimula explanation sa nakaupo sa number 1 at kung magkano ang price nito hanggang sunod-sunod na ang pagpapakilala ng mga piyesa at mga presyo nito. Ngunit sa halip na makinig si Mr. Sakuraki ay natuon ang atensyon nito sa magandang dalaga na malapit sa kanya. Matanda na siya at sobrang nagagandahan siya kay Charisse. Sa buong buhay niya ay ngayon lang siya nakakita ng ganito kagandang babae. Napansin naman iyon ni Charisse kaya nakipagtitigan siya sa matandang hapon. May dumi kaya ako sa muka? Bakit titig na titig sa akin ang hapon na ito? Tanong ni Charisse sa kanyang sarili. Kinandatan siya ng matanda kaya napanguwi siya. Para siyang kinikilabutan sa pagkindat ng matandang hapon sa kanya. Nangitian siya ulit ng hapon ay ginantihan niya na lang ng matamis na ngiti. Ang secretary na lang ni Mr. Sakuraki ang nakikinig sa mga presyo ng mga kumpanya. Nang si Drake na nagsalita at nagbanggit ng presyo, ay bumulong si Mr. Sakuraki sa kanyang secretary. Gusto ko, sa Mendez Company ha? Tumangutango lang ang secretary ng hapon. Ang price na bigay ni Drake ay sobrang taas. Abot iyon ng 69 million pesos. Ang price ng iba ay abot ng 57 to 50 million lamang. Kay Aaron ay 40 million ang presyo nito. Nang matapos sa pakilala ni Drake ang produkto niya at sabihin ng presyo ay binulungan siya ni Charisse. Sir, ang mahal naman ng price mo. Kahit ako hindi kukuha niyan. Inirapan pa ng dalaga si Drake. Gusto niya na talaga itong tirisin dahil sa pakikialam nito. Manahimik ka pwede. Alam kong ginagawa ko. Asik niya kay Charisse. Mr. Sakuraki, pababain ko pa ang presyo ko. 39 million last price. Pabidang sabi ni Aaron sa hapon. Gusto ko maayos na produkto. Hindi baling mahal basta matibay at hindi ako mapapahiya. Sagot ni Mr. Sakuraki kay Aaron. Sir, hindi niyo po bababaan ang presyo niyo? Mahinang tanong ni Charisse kay Drake. Kapag binabaan ko, sa presyong ganyan malulugi ako. Di hamak na mas maganda naman ang mga piyesa ng Mendez kaysa iba. Sagot ni Drake sa kanyang secretary. Sadyang swapang lang talaga ang Aaron na ito kaya kahit malugi ay wala siyang pakialam. Wala na baba sa 38 million? Dahil i-close ko na ang deal. Sabi ni Mr. Sakuraki na panay ang tingin kay Charisse. Ngunit bigla na lamang tumayo si Charisse at walang ano-ano'y nagsalita ito. Sir, 20 million. Deal or no deal? Sabay pa-cute niya sa matanda. Deal. Walang gatol na sabi ng hapon. Halos lahat ay napakamot ng ulo. Hindi na sila pwedeng bumaba sa 20 million dahil malulugi sila. Habang si Drake ay natulala na lamang sa ginawa ni Charisse. Kung wala lang ang mga tao ay nasiguan niya na ito at napagalitan ng husto.
Nang naupo si Charisse ay binulungan ito ni Drake. Anong ginawa mo, ha? Naintindihan mo ba ang ginagawa mo? Galit na tanong ni Drake kay Charisse. Siyempre, sir. Naintindihan ko nga ang ginagawa ng iba, ang ginagawa ko pa kaya. Hello. Bulong din, nasabi ni Charisse sa kanya. Nagtatagisan ng mga bagang ni Drake sa ginawa ni Charisse dahil lugi sila kapag ganoon ang presyo. Okay, the Mendez Company is the winner of the bidding. The meeting is over. Pagtatapos ni Mr. Zakuraki sa meeting na iyon. Laylay ang balikat ng iba na lumabas sa silid ng conference room, ngunit mas lalong laglag ang balikat ni Drake sa ginawa ng kanyang secretary. Hindi niya na pwedeng mabawi iyon, maliban na lang kung pumayag ang Hapon, ngunit ayaw niya rin na malagay sa kahihiyan ng kumpanya niya. Good luck and congratulations. Pwede ka bang makipag-join sa akin kapag nalugi ka? Mapang-uyam na sabi ni Aaron kay Drake at tinapik nito ang balikat ng karibal sa negosyo saka lumabas. Tumayo si Mr. Zakuraki at nakipag-congratulate kay Drake. Congratulations. Your secretary is nice. Follow me to my office. Tinapik pa ni Mr. Zakuraki ang balikat ni Drake at lumabas na ito kasama ang secretary niya. Ngunit kumindat muna ito kay Charisse bago tuluyang lumabas. Naiwan si Charisse at Drake sa loob ng conference room. Ang lawak ng ngiti ni Charisse dahil para sa kanya ay malaking tagumpay iyon. Magsasalita sana siya at babatiin si Drake ngunit masama siya nitong tinitigan na parang kakainin siya ng buhay. Anong ginawa mo, ha? Hindi ba't sinabi ko sa'yo na huwag ka magsalita? Pero nakapag-deal ka without my permission. Bulyaw sa kanya ni Drake. Napasimangot siya at kumunot ang noo dahil hindi niya alam kung bakit galit si Drake. Dahil matatalo kayo sa bidding kapag hindi niyo binaba ng presyo niyo, sir. Sagot niya kay Drake. Hala, di ba siya nag-iisip? Ang mahal ng price niya tapos gusto rin naman niyang makuha ang proyektong ito tapos magagalit siya na ibinigay ko ng 20 million. Salamat nga siya dahil nakipag-deal ka agad sa Mr. Zakuraki. Di tapos ang meeting. Bulong ni Charisse sa kanyang sarili. Wala ka bang utak, ha? O baka nasa talampakan mong utak mo? Hindi ka nag-iisip na lugi tayo sa binigay mong presyo. Paganahin mo yung utak mo at ikaw ang humarap kay Mr. Zakuraki at bawiin mo ang deal sa kanya. Galit na utos na Drake sa dalaga. Nagsalubong ang mga kilay ni Charisse sa sinabi ng kanyang amo. Pinanliitan niya ito ng mata at namewang. Sinamaan niya rin ng tingin sa Drake. Ako walang utak? Sir, walang taong nabubuhay na walang utak at wala ka makikitang utak sa talampakan ng tao. Saka kung wala akong isip, edi sana hindi ko naisipan na babae ng presyo niyo na sobrang mahal. Mahal pa ang presyo mo sa pagmamahal sa akin ng nobyo ko. Saka laging gumagana ang utak ko, no? Sa tingin mo ba mabubuhay ako kapag wala akong utak? Hello, CEO ka pa naman, sir. Dapat alam mo yan. Panguyam niyang sabi kay Drake at humalikip ng kanyang braso. Lalong nagngit-ngit si Drake sa inis sa kanyang secretary. Napakuyom siya ng kanyang kamao at pilit na pinapakalma ang kanyang sarili. Papapalayas niya talaga ito at wala siyang panahon sa ganitong uri ng tao na mahirap makaintindi. Pasalamat ka't nandito tayo sa Toyoshi. Ayoko nang makitang pagmumukha mo kaya wag ka na magpapakita sa akin. Galit na sabi ni Drake kay Charisse na tinaasan lang siya ng kilay. Pigil na pigil sa sarili sa Drake na hindi niya mapingot ang dalaga dahil sa kabubuhan nito. Kaya naman ay lumabas na siya at walang lingon-lingon na iniwan si Charisse. Nagtungo siya sa office ni Mr. Zakuraki at gusto niyang bawiin ang bidding. Hindi niya maibibigay ang ganoong presyo sa Hapones na iyon. Nang makapasok siya sa office ay maganda ang ngiti sa kanya ng Hapon. Congratulations, Mr. Mendez. I like your secretary. Where is she? Tanong ni Mr. Zakuraki sa kanya. Sit down. She's outside, Mr. Zakuraki. Sagot niya sa Hapones. Naupo siya at babawiin niya na sana ang deal na magsalita ulit ang Hapon. Alam kong lugi ka sa ibinigay na presyo ng secretary mo kaya ibibigay ko sa iyo kung anong regular price mo. Maganda ang iyong produkto, kasing ganda ng sekretarya mo. Ipaayos ko na ang kontrata sa secretary ko para malagdaan na natin. Gusto ko 5 years contract. Ibibigay ko ng 69 million para hindi ka malugi. Magpasalamat ka sa secretary mo dahil sa kanya, panalo ka sa bidding. Swerte sa yung secretary mo kaya wag mo siyang aalisin sa tabi mo. Siya ang magbibigay ng swerte sa iyo.
Halos hindi makapaniwala si Drake sa sinabi ni Mr. Sakuraki na ibibigay nito ang regular price niya. Hindi niya alam kung mapapalundag o mapapatalon ba siya sa tuwa. Akala niya ay mabibigo siyang uuwi at malulugi sa negosyo. Ngunit heto at magandang balita ang narinig niya kay Mr. Sakuraki. Wow, thank you so much, Mr. Sakuraki. I did not expect that you give me a higher price. Pasasalamat ni Drake sa matandang hapon at nakipag-shake hands siya dito. Walang anuman, masaya ako sa bago nating project. Ikaw magsusupply sa akin sa piyesa. Magpasalamat ka sa secretary mo dahil may pakiramdam ako na siya ang swerte mo sa negosyo. Nakangiting pahayag ng hapon kay Drake. Sobrang natuwa si Drake dahil 5 taon siyang magsusupply ng piyesa sa Toyoshi Cars Company. Ang laki ng pera na papasok sa kumpanya niya kapag nagkaganoon. Inihanda ng secretary ni Mr. Sakuraki ang kontrata at parehong naglagda ang 2 panig. Matapos na malagdaan ni Drake ang kontrata, ay nagpaalam na siyang umalis kay Mr. Sakuraki. Habang si Charis naman ay malungkot na nag-abang sa labas ng building sa kanyang amo. Panay ang bulong nito sa sarili. Ilang oras pa lang ako sa trabaho. Mukhang matatanggal na yata ako. Wala namang mali dun sa ginawa ko Pero bakit galit na galit ang dragon na iyon? Lugi pa ba siya doon sa 20 million? Uwi na nga lang ako. Hahanap na lang ulit ako ng ibang trabaho dahil tsak na masisigawan ako ng dragon na iyon. Anya at pumara ng taxi. Nagpahatid siya sa puntod ng kanyang ina at ama. Gusto niya doon siya mabutan ng hapon dahil baka mapagalitan siya ng kanyang Tito Ben. Kapag nalaman nito na hindi pa siya naabutan ng isang araw ay natanggal na siya sa kanyang trabaho. Nahiya din naman siya sa kanyang tiyahin at tiyuhin na nagpalaki sa kanya. Lalo na at nagpalitsyon pa ng baboy ang Tito Ben niya kahapon dahil natanggap siya sa Mendez Electronics. Pagdating niya sa puntod ng kanyang mga magulang ay nahiga siya sa taas ng nitso ng mga ito. Ma? Pa? Mukhang mawawalan na kagad ako ng trabaho. Ano kaya magandang trabaho para sa akin? Halos lahat na-applyan ko na. Tapos, sa masungit na boss pa ako napunta. Daig pang dragon? Siya naman tinulungan ko na makuha ang proyekto na iyon. Siya pang galit. Ang hirap talaga intindihin ng mga tao ngayon. Tapos sabihan pa niya akong walang utak. Bobo talaga ng Drake na yun. Paano kaya naging CEO yun? Naiinis niyang sabi sa nicho ng kanyang mga magulang. Ilang oras siyang nanatili sa libingan nang maisipan niyang i-message si Roy para hindi siya malungkot. Ayaw niyang nalulungkot siya at umiiyak. Simula noong namatay ang kanyang mga magulang ay pinangako niya sa kanyang sarili na hindi dapat siya masasaktan at iiyak sa kanyang paglaki. Ilang taon din siyang hindi nakapagsalita noong namatay ang kanyang mga magulang. 9 na taon pa lamang siya noong binawian ng buhay ang mga ito. Kasama siya na maaksidente ang bus na sinasakyan nila ng kanyang ama't ina. Ilan lamang ang nabuhay noon at isa na siya sa mapalad na nabuhay sa aksidenteng naganap. Ang tiyo Ben niya at ang tita niya ang nag-alaga sa kanya at nagpagamot sa kanya noong inilibing ang kanyang mga magulang. Nang lumabas sa Drake sa opisina ni Mr. Sakuraki, ay inakala niya na iniintay siya ni Charis. Ngunit wala na ang dalaga roon, kaya dumiretso na siya sa kanyang office at nagbabaka sakali na nandoon si Charis. Naisip niya ang sinabi sa kanya ni Mr. Sakuraki na maswerte sa negosyo ang dalaga. Tulad ngayon na nakuha niya ang Toyoshi Car dahil sa dalaga at 69 million ang ibinigay ni Mr. Sakuraki. Pasalamat lang talaga si Charis at ibinigay ng 69 million ng hapon ang kontrata dahil kung hindi ay baka mapatalsik niya kaagad ang dalaga sa kumpanya niya. Pagdating niya sa kanyang opisina ay nagtataka siya na wala doon ang dalaga. Kaya sa halip na maupo siya sa kanyang swivel chair ay nagtungo siya sa office ng kanyang kaibigan. Katapat lang ng office niya ang office ni Ricky at salamin din ang pader nito. Kumusta ang bidding mo, Drake? Agad na tanong sa kanya ni Ricky. Naupo si Drake sa tapat ni Ricky at nilaro-laro ang ballpen na nandoon sa ibabaw ng lamesa ni Ricky. Sa halip na sagutin niya ay tinanong niya ito tungkol kay Charis. Dumating na ba dito si Charis? Napakunot noo si Ricky na napatingin ng matiim sa kaibigan. Di ba kayo magkasama? Walang Charis na bumalik sa opisina simula nung umalis kayo.
Napabuga ng hangin sa ere sa Drake. Tawagan mo nga. Utos niya kay Ricky. Teka, hindi mo pa sinasabi sa akin kung anong balita sa bidding kanina sa Toyoshikor. Pangungulit ni Ricky sa kanya. Malalim siyang napabuntong hininga bago sinagot si Ricky. Nanalo tayo sa bidding ngunit muntik na rin tayong malugi. Napapaisip naman si Ricky sa sinabi ni Drake. Ano ibig mo sabihin? Ang gulo mo namang kausap. Binigay ng walang utak kong secretary ng 20 million ang presyo ng bidding at nag-deal kaagad si Mr. Sakuraki. Mabuti na lang at naisipan din ni Mr. Sakuraki na sobrang lugi tayo sa presyong iyon. Kaya ibinigay niya ng 69 million ng proyekto. Hindi ko maintindihan ng secretary na ibinigay mo sa akin kung matalino ba o bobo. Nakasalubong ang kilay na sabi ni Drake kay Ricky. Hindi makapaniwala si Ricky sa narinig kaya napatayo ito at napasigaw. Yes! Congrats bro! Sa wakas ay nakakuha din tayo ng malaking client pero teka, nasaan na si Charis? Tanong ni Ricky sa kanya. Kaya nga tinatanong kita kung bumalik na siya dito. Napagalitan ko siya kanina dahil sa pakikialam niya sa bidding. Pasalamat siya at ibinigay ni Mr. Sakuraki sa regular price. Pero dahil din sa kanya kaya ibinigay ng hapon na iyon ang presyo natin. Nagustuhan yata niya si Charis at natutuwa siya sa babaeng iyon. Mukhang totoo yata ang sabi ni Mr. Sakuraki na maswerte si Charis sa akin. Napapatawa na lamang si Ricky sa sinabi ni Drake. Hindi pa dumarating si Charis dito bro. Baka nagtampo yun kaya umalis na nang hindi nagpapaalam sa'yo. Ano ba sinabi mo sa kanya? Sabi ko, wag na siyang magpakita sa akin. Tawagan mo nga. Utos niya kay Ricky. Kaya naman pala eh. Mami, nagtampo nga yun sa'yo. Tura ni Ricky at kinuha ang cellphone saka tinawagan nito ang number ni Charis. Nagre-ring ito, ngunit hindi sinasagot ang tawag ni Ricky. Sumesenyas naman si Drake kung sinagot na ni Charis ang tawag o hindi, ngunit napapailing na lamang si Ricky. Paulit-ulit na tinawagan ni Ricky si Charis ngunit hindi man lang sinasagot ng dalaga ang mga tawag niya. Bakit mo kasi pinagalitan ng tao? Tanong ni Ricky kay Drake na nakabusangot na. Kung ayaw niyang sagutin, hayaan mo na lang. May isa pa akong bidding mamayang hapon. Ikaw na lang ang isasama ko. Hanapan mo na lang ako ng bagong secretary. Utos na naman niya kay Ricky. Napakamot na lamang ng ulo si Ricky sa utos niyang iyon. Paano kung totoo ang sinabi ni Mr. Sakuraki na si Charis ang magbibigay sa iyo ng swerte? Paano kung hindi mo makuha ang bidding mamaya sa INV car? Maniniwala ka ba na si Charis ang lucky charm mo? Nagkataon lang yun kanina. Kaya makukuha ko ang bidding mamayang hapon sa INV na hindi kasama ang walang utak na sekretary na iyon. Determinadong sabi ni Drake kay Ricky. Okay, bahala ka. Pero sayang naman si Charis bro. Ang ganda niya pa naman. Pangihinayang pa ni Ricky kay Charis. Kumunot ang noo ni Drake sa sinabi ni Ricky. Teka, kaya mo ba siya tinanggap dahil may gusto ka sa kanya? Hindi ah, pero parang gano'n na nga. Grabe, iba talaga ang ganda niya bro. Siguro kung maging asawa ko si Charis, lagi ko siguradong susundan yun. Hindi ko iwawala yun sa tabi ko. Natawa ng pagak si Drake sa sinabi ni Ricky sa kanya. Maganda lang siya Ricky, pero wala namang utak. Ang daming masigit pa kay Charis. Maganda, sexy at higit sa lahat, mataba ang utak. Payo niya sa kanyang kaibigan at tinapik ito sa balikat. Lumabas si Drake sa office ni Ricky at bumalik sa kanyang opisina. Naupo siya sa swivel chair niya at pinaikot na humarap sa glass wall na tanaw ang karagatan mula sa kanyang pwesto. Hanggang sa maya-maya ay tumunog ang kanyang cellphone at kinuha niya iyon sa kanyang bulsa at sinagot ang tawag ng kanyang ina. Hello ma, bakit mo kayo napatawag? Anak, gusto ko sana makasabay ka mamaya sa pag-dinner. Isama mo si Angel kung hindi siya busy. Lambing ng kanyang ina na si Belen. Speaking of Angel ay hindi pa sila nagkikita ng kanyang girlfriend simula nang dumating siya kahapon. Busy din kasi ito sa pagmamodelo. Tinawagan niya lang ito kagabi na nandiyan na siya ngunit nasa ibang lugar naman si Angel at bukas pa itong makakauwi. Ma, busy si Angel ngayon. Bukas pa siya makakabalik dito sa La Huerta. Sagot niya sa kanyang ina. Oo nga pala, may rampa nga pala siya. Anak, ikaw na lang ang umuwi. Suluhan mo ko mamaya. Kagabi may inihanda ako sa iyo kaso sabi ni Albert, tulog ka na daw at ayaw mong paistorbo.
Tapos kanina pagkagising ko wala ka na sa bahay mo. Nakikinikinita na Drake ang nakasimangot na mukha ng kanyang mama habang sinasabi ito. I'm sorry ma, akala ko kasi tulog ka na kagabi pagdating ko kaya hindi na kita inistorbo pa. Sige mamaya sabay tayo maghapunan. Sang-ayon na lang niya sa kanyang ina. Tuwang-tuwa naman si Belen dahil makakasalo niya na naman ang kanyang minamahal na anak na si Drake. Ilang linggo din kasing nanatili si Drake sa Korea at ang kasama lamang ni Belen sa bahay ay ang assistant niyang bakla na si Albert. Ito ang nakakasama niya kapag wala si Drake. May sariling bahay din naman si Drake sa tabi ng bahay ng kanyang ina. Malawak ang lupa na tinitrika ng bahay nila at may magandang hardin pa. May sariling negosyo si Mrs. Belen na clothing line at si Angel ang modelo nito na girlfriend ni Drake. Pakalipas ang ilang oras ay dumalo ng bidding si Drake at Ricky sa I&V Core. Ngunit bigo silang bumalik sa opisina dahil natalo sila. Pero ayos lang iyon dahil nakuha naman nila ang Toyoshi Core. Sabi sa'yo, Drake, matatalo tayo eh. Pabalikin mo na kasi si Charisse. Sunod na araw ay may bidding din tayo sa Matrix Car. Malay mo at si Charisse talaga ang lucky charm mo. Dahil kung tutuusin ay suntok sa buwan na makuha natin ang Toyoshi Car. Tapos 5 years pa ang contract na ibinigay ni Mr. Sakuraki sa'yo. Sabi ni Ricky kay Drake. Anong gagawin ko? Hindi nga niya sinasagot ang tawag mo, diba? Isipin mo wala pa siyang isang araw sa trabaho, puro kapalpakan na ang nagawa niya. Reklamo ni Drake dito. Pero tingnan mo naman, dahil wala pang isang araw na kapag close deal ka sa Toyoshi Car dahil sa kanya. Sagot naman ni Ricky. Nag-isip si Drake sa sinabi ni Ricky at napakibot ang kanyang labi. Nasa opisina siya ni Ricky at nakaupo sa mahabang sofa. Subukan mong tawagan ulit. Kapag hindi pa siya sumagot, anong gagawin natin? Tanong at utos ni Drake kay Ricky. Di suyuin natin kung kailangan at tumingi ka sa kanya ng sorry. Yan ang gawin mo. Saka baka naman pwede tayo magpa-party sa tagumpay ng kumpanya ngayong araw. Suwestyon ni Ricky na ang tinutukoy ay ang panalo nila sa bidding sa Toyoshi Car. Ha? Alam mo naman na hindi ko ugali ang manuyo ng isang tao at never kong hihingi ng sorry sa kanya. Kung ayaw niyang pumasok, huwag mong pilitin. Marami pa dyan na magaling at matalinong secretary. Pagmamatigas pa ni Drake kay Ricky. Ngunit sa loob-loob niya, kapag si Charisse ang lucky charm niya, ay sayang naman kung mawawala ito. Sinubukan ni Ricky na tawagan ulit si Charisse. Sa wakas ay sinagot na rin ng dalaga ang tawag ni Ricky. Hello? Malungkot na sagot ni Charisse sa tawag ni Ricky. Nakaupo siya sa taas ng libingan ng kanyang mga magulang. Nakatulog siya at nang magising ay 4:00 na ng hapon. Hindi pa nga siya nakakapananghalian. Hey Charisse, bakit hindi ka bumalik sa office? Nag-aalinlangan na tanong ni Ricky sa kanya. Paano kung babalik kung ang dragon kong boss ay ayaw na ako makita? Ang bobo ng boss mo? Pwes kung ayaw niya ako makita, mas lalong ayaw ko ding makita mukha niyang ugok. Inis na sagot ni Charisse kay Ricky. Narinig naman ni Drake ang sinabi ni Charisse dahil na-cloudspeak ang cellphone ni Ricky. Natatawa na tumingin si Ricky kay Drake na tiimbagang lang na nakikinig sa usapan nila ni Charisse. Anong sasabihin ko? Bulong ni Ricky kay Drake. Sabihin mong bumalik na dito dahil hindi ko naman siya sinisisante. Bulong naman ni Drake kay Ricky. Charisse, bumalik ka na dito dahil hindi ka naman sinisisante na Drake. Pagpasensyahan mo na ang dragon mong boss dahil ganun lang talaga ang dragon. Ano Ricky sa dalaga. Sinuko naman ni Drake si Ricky dahil sa sinabi nito kay Charisse. Abaya, antayin ko pa ba na sasantahin niya ako? Hindi lang naman siya may kumpanya sa mundo na pwede kong applyan. Saka ang kuripot kaya ng boss mo. Dahil sa 20 million pagagalitan niya ako at sasabihin ng walang utak. Reklamo ni Charisse kay Ricky. Ako na ang humihingi ng pasensya sa sinabi ni Drake sa'yo. Isa pa, kailangan talaga niya ng secretary na katulad mo kaya bumalik ka na please. Pagsusumamo ni Ricky sa kanya. Habang sa Drake naman ay nilalaro-laro ang kanyang labi habang nakikinig sa usapan ng dalawa. Sir Ricky, hindi po kayo ang dapat na humingi sa akin ng pasensya dahil hindi naman po kayo nagkasala sa akin, kundi ang robot na dragon mong CEO.
Mataray na sabi ni Charisse.